benefit from the next part of our program. So we won't keep you waiting any further. Our speaker for today's event is a renowned motivational speaker in the country. He is known for his natural and spontaneous speeches that have engaged his audience well across all ages. To know more about him, please direct your attention to the screen. Let's watch this video. Lloyd Abrialuna, popularly known in social media as #Pambansang Inspirasyon, is an international motivational speaker and comedian, author of 10 self-help books, television talk show host at Global News Network, former newspaper and magazine columnist, songwriter, speechwriter, publisher, serial entrepreneur, and life mentor. He has motivated and inspired more than 500,000 people across Asia since 2005, appeared in more than 200 media interviews, and featured as a motivational keynote speaker in over 1,000 conventions, conferences, seminars, and workshops. His distinctions include Collegiate Ambassador for Peace, awarded in South Korea, Knights of Rizal Leadership Institute Achievement Medalist, Exemplary Citizen of Gumaka, Quezon, Philippine National Police Leadership Award, Organized Response for the Advancement of Society, ORAS Awardee on Entrepreneurship, 2012 Most Outstanding Motivational Speaker, 2012 Most Outstanding Author, 2012 Inspiring Young Male Motivational Speaker of the Year, 2012 Most Outstanding Training Service Provider, SM Supermarket Brand Ambassador, and 2013 Most Inspiring Young Male Professional of the Year. At age 31, he was nominated as one of 2013's 10 Outstanding Young Men of the Philippines. Ladies and gentlemen, to give you an amazing inspirational performance, here is your Pambansang Inspirasyon, Lloyd Luna. Thank you. Maraming salamat po sa lahat ng pumalakpak. Actually, nag-expect ako mas malakas. May kasama sigaw! Yung parang tuwang-tuwa kayo na nakita nyo ako ngayon. Tapos hindi nyo nakala na yung introduce ako na yon. Sobrang saya ko po na na-invite ako para mag-talk ngayong araw na ito. Hindi po kayo masaya. Problema nyo na dahil ang alam ko, kahit masaya or malungkot kayo, bayad na po ako. Ako po in-invite a few months ago, masyado kayong advance. Sabi ko sa secretary ko, "Sir, may invitation kayo galing sa DOST, tatanggapin natin or hindi?" DOST, pinakamagaling na ahensya ng gobyerno, tatanggihan mo? So, nabanggit ko rin siya sa DepEd, DTI. Magagaling naman po lahat. So, mas nasan lang ako, yun talaga yung magaling. Sabi ko, huwag mong tanggihan yan. Lahat ng event na tatapat sa event nila, i-cancel mo. Sabi yung secretary ko, "Sir, sure kayo?" "Siyempre! Cancel mo." "Sir, sure kayo?" "Di kalakihan ng budget." Sabi ko, "I-cancel." "Sige, pag-isipan muna natin." Pero sabi ko sa secretary ko, "I-cancel mo, gawin mo. Boss ako, sunod ka lang." Sabi yung secretary ko, "Sir, base sa calendar mo, wala ka na ba yung appointment eh, so puntahan mo na yan, sayang." So nandito po ako sa inyo ngayon dahil bored na bored po ako sa bahay. Wala akong magawa. And I heard na yung aking pagsasalitaan ngayon ay medyo may pagka-intellectual. So looking at you, mukhang na-confirm ko naman. Pasensya na kayo, katulad po ni engineer, hindi rin po ako na-advise na magpula. So parehas po tayo hindi naka-receive ng memo. But anyway, I'm here and magandang gising ko kayo ng umaga. Sabi ko, hindi ako matatapos ng speech ko na hindi ako namimigay ng libro. Huwag po kayo masyado maging maset, isa lamang po yung pamimigay ko. No? May dala po ako dyan, binibenta ko pagkatapos ng pamimigay ko. Sino po may gusto? Libre, taas kamay. May bayad? Libre. Dami rin palang mahirap dito sa inyo. Hindi ako na-inform. Pinangako ng organizer, bibili daw eh. So, sino gusto? Libre. Mukhang walang bibili, no? Kasi pati yung regional, pati yung user,
Bihira naman, sir. Ma'am, sino pwede paggabihin ako, sir? Opo. Mamaya, ipapaalala ko sa inyo, ha, na ipapamigay ko yan. Hindi po sa inyo yan. Hindi po sa inyo. Huwag niyong basahin muna. Ipapamigay ko yung mamaya yan, so ipaalala niyo po sa akin na ipapamigay ko yan, sir, ha? Meron ako minsan pinagbigyan, iniuwi, ha? So, nakakalimot namin. Sige. So, ako po hindi lang sa motivational speaker, komedyante rin po ako. At bilang taga-National Research Council of the Philippines po kayo, nabalitaan ko na matatalino kayo. Hindi naman po lahat ng balita tama, may mga fake news din naman. So pag hindi po kayo kasama doon, relax lang po kayo dyan. Easy lang po kayo. So mga jokes na hinihanda ko ngayong araw na ito ay pang matatalinong tao lang. So pag hindi po kayo natawa, alam nyo na. Kaya kapag kayo ka-table ninyo, naramdaman nyo tumawa, sundan nyo na. Huwag nyo papalataan na hindi nyo intindihan. Palakpakan naman dyan! Okay na ba magkasiyahan lang tayo sa aking talk? Kahit walang matutunan? Medyo napaghalatakan ng konti doon. Parang wala kayong planong matuto yung araw na ito, ha? Matuto tayo, basta masaya, ma'am, no? Kasi sa totoo lang, sa akin pong career as a professional speaker, wala talagang natututo kapag wala nag-i-enjoy. Kahit gano'ng katalino ang materials mo, kapag hindi nag-i-enjoy yung tinuturuan mo, hindi siya natututo. Sino po dito may natutunan ng college? Parang, di ba, nag-isip kayo, kailangan nyo pang isipin, uy, may natutunan ba o hindi? Malamang pag wala, hindi tayo nag-enjoy, pero kapag meron, malamang nag-enjoy tayo. Sino dito ang ini-enjoy yung pag-research? Taas kamay. See, nagtatalong isip yung iba. Hindi sigurado. And today, we're going to do just that. This is a motivational talk, so hopefully mo-motivate kayo. Kung hindi po kayo mo-motivate, sisihin niyo po organizer dahil tulad ninyo, biktima rin ako kaya ako nandito. A couple of years ago, I had a privilege to be invited by Boy Abunda sa kanyang show, The Bottom Line. Ang unang tanong ni Boy Abunda sa akin, Lloyd, kumusta? Nagulat ako, napasagot ako, Tito Boy, okay naman. Ganun kami 30 minutes, nakakapagod. Pag na-invite ka na sa ANC para mag-present dyan ng buhay mo, kung ano mang itanong niya, dire-diretso yan. So after that, I appeared on ABS-CBN. I'm sure familiar kayo kasi wala na ito. And then after that, sunod-sunod na yan, I had to appear on DCMM. Alam niyo na rin, nasarado na to. So parang sinasabi ninyo na huwag tayo mag-judge, no? Kasi hindi totoo yan dahil after that, na-invite naman ako sa GMA. At pinag-usapan namin, 2020 life goals. So yung mga host, tinanong ko ano magiging future, 2020, sabi ko, perfect vision for everybody. Lahat ng goal na isa-set mo, wala ka magiging problema. 2020 yan, ma-achieve mo yan, gawin mo lang tama yung mga gagawin mo. Ang hindi ko na-predict, by March 2020, so magkaka-pandemic. So after yan, hindi na po ako nakabalik sa GMA. So therefore, minabuti ko na lumipat sa ibang channel, this time sa CNN. So pinapakita po yung mga appearances ko para po i-guarantee kayo na sikat po ako. Wala lang sa itsura ko pero parang awa nyo na. Maniwala kayo. Normally may palakpakin, hindi ko maintindihan kung bakit. Dito ba sa NRCP, self-service, no? Pag natuwa ka sa sinabi mo, di ko na bahala po malakpak. Parang ganito dito, yun, no? So, self-service. Di bali, wala naman sa ano yan. Okay lang, di ako palakpakan. In fairness, nakaramdam. Sa lahat po ng mga appearances ko, I always share, if there's an opportunity, about this particular insight. You and I will always be a story in someone else's mind. Ikaw at ako ay naglalakad na kwento sa isip ng isang tao. When they see you, they just don't remember your name. They remember something about you in a form of a story. Now, there are only two categories of life stories na pwede kong i-share sa inyo. It's your life story, category A, something that is inspiring for people to follow. Or number 2 or letter B, something that can serve as a warning for others to avoid. Look at your table mates. Letter A or letter B. Kasi either way, matututo ang tao dyan kung ikaw yung modelo at ikaw yung warning. But life story should not be perfect to be inspiring. Yes or no? Yes.
Hindi naman kailangan maging perfecto ang buhay para maging inspiring eh. In fact, yung mga hindi perfectong buhay, mas madalas, yun ang inspiring. Yes or no? Yes. Ako man po nagkakamali din once a year. I think yung pagpunta ko dito, ito na po yun. Hanggang December 31, sir, mukhang hindi na ako pwede magkamali sa buhay ko. But you will always be a story in someone else's mind. Ikaw ba, yung klase ng katrabaho na laging nilalapitan because they are inspired? Or ikaw ba yung laging iniiwasan dahil makita ka pa lang, sira na yung araw niya? May mga ganun kayong katrabaho, di ba? Nandito rin ba siya ngayon? Kasama niya? Or naiwan sa probinsya? Pagbalik niya, nandun pa rin siya, tama? Eh, medyo item is permanent. So, ang hirap ang ganun, di ba? But you and I will always be that story. And I wanted to take ownership of that story because that story is a very particular part ng story mo. Ito kasi yung isang tool for leadership. Eh pwede kasi kahit wala kang position or authority, basta maganda yung story mo, may influence ka. And so if you don't have the ownership of that story, malabo yung story mo, or worse, hindi mo craft mabuti yung story mo, doon na papasok yung mga marites sa buhay mo. Sila ang gumagawa ng story para sa'yo. Tingin sa katabi. Siya ba yun? Or naiwan na naman sa office. Mukhang iniligaw ninyo ah. Sir, masyadong mahaba yung story ng buhay. Pwede bang may mas maikli dyan? Doon tayo sa mas maikli. You and I will always be a word in someone else's mind. Pag nakita ka ng tao, may isang salita silang maaalala tungkol sa'yo. Question, anong salita yun? Tingin sa katabi. Pag tinignan mo yan, anong unang salita? Ba't parang ayaw nyo tingnan yung mga katabi ninyo? Hindi nyo ba makatim na tingnan? Pag tingnan nyo yung katabi ninyo, anong unang word ang maaalala mo? Ma'am, ano yan? Pretty. Masyadong mababaw, uy. Malalim-lalim naman. Let's talk about character game. Sige, ma'am. Siya intellectual? Ikaw, ma'am, ano masabi mo kay sir? Ha? OTP? Ano OTP? Yung one-time password? Mukhang taga-IT ka, sir, ha? So, ano masasabi mo kay ma'am na naka-Maria Clara dress? Paano po naging one word yung sinabi niyo, sir? Kasi medyo madami yung narinig ko eh. She cannot be described with a... Okay, sige. Anyway, tingnan ninyo yun. Bakit? Sa one word na yun, nakadepende yung success or failure ninyo whether you like it or not. Because kapag ang mga tao, nakikita kayo, base sa isang salita na yun, yung salita na yun na hindi maganda, ano pang lalapitan kayo? Right? Ah, siya! Dependable yan. Ah, siya! Creative yan. Yan! Palautang yan. Ah, yan! Medyo ano yan? May doubt lagi. Ay, pessimistic yan. Oh, optimistic yan. So see, that particular word na nakikreate ninyo sa mind ng mga tao practically dictates how much you can get from life. And I'm saying that because that particular word attached to your name and your personality and your being a person is very important. Of course, tinanong ko kayo, fair lang naman siguro tanongin ninyo ako, what word do I represent? Ayaw niyo po akong tanongin or gusto niyo akong tanongin? Ano sa tingin ninyo? Yung word na nire-represent ko, one word. Okay, it's inspirational, pwede. Funny, sobra yung funny. Parang funny, parang nakita niyo pa lang ako, parang gano'n. Hindi po ako nagsasalita, yun na yun. Sobra ng 2 letter yung funny. Fun. Ani na lang. I represent fun. So pagkatapos sa event na ito, hindi nyo maiisip yung pagiging intellectual ko. Itatago ko yun because first and foremost, funny. So maganda yun kasi para kahit hindi ka matalino, at least funny ka, makakalimutan, no? Masama yung hindi ka na intellectual, hindi ka pa funny, tama ba? Talagang sobrang bored ng mga tao na yun. So that particular word I represent, yes, that's what I represent. So we're going to have fun today because that's the promise that I tell people. I'm about fun. So, ready?
Alam niyo po bilang isang sikat na motivational speaker. May trust issue po kayo, no? Settle natin yun mamaya. Sobrang hectic ng schedule ko. I think merong isang stretch ng linggo na Sunday pa lang may speech na ako. Manila, Cavite, Batangas, dire-diretso pa yun araw-araw. Wednesday, pumunta ng Pangasinan. Thursday, pumunta ng Bulacan, Nueva Ecija, bumalik ng Umingan, Pangasinan. Friday, Saturday, bumalik ng Makati. Umihi lang po ako sa bahay, diretso akong airport dahil merong flight papuntang Davao. After ng Davao flight ko, kailangan hindi na ako magpagabi kasi meron pa akong talk dito sa Makati. Dahil kinabukasan may speech ako dito sa may South China Sea. Sunday ng umaga, nagpunta akong Legazpi, Albay. And then pagkatapos ng speech ko doon, nag-decide ako, magpunta na rin lang ako ng Manila dahil pagod na ako. Gusto ko namang makapiling na ang aking pamilya. Sa dakong silangan naman ng Pilipinas, namumuha pa sa mga panahon, may manakanakang pagtulog at pagkidlat, dakong hapon. Sa lahat po na nagtataka kung bakit may ulat na panahon, DOST po tayo, so kailangan ay laging handa. Pagkaasa. Sino ba dito na-stress sa trabaho nila? Taas ang kamay. Halimbawa, wala dito yung boss ninyo kung nandito man sila. Ibahin ko yung tanong para may iba yung sagot. Sino po dito yung nai-stress pero ayaw aminin na nai-stress sila? Okay. Kasi kahit hindi naman po itaas yung kamay ninyo, alam ko naman yung sagot. Pagtingin ko pa lang sa inyo, alam ko na yung stress level ninyo, medyo to the roof eh. Pero lahat tayo nai-stress, sa totoo lang. Ako ba hindi nai-stress sa ginagawa ko? Nadadala ko lang pero sobrang stressful ng buhay ko. You know what I do as a motivational speaker? I travel 6,285.2 kilometers. 14 talks, 14 days, hindi ka may stress? So, pagka-travel pa lang, minsan lilipat ka ng aeroplano, pagkababa mo, may land travel ka pang 4 na oras, magsasalita ka naman, magpapahinga ka lang, babalik ka sa airport. Gosh! Sabi sa akin ng mga magulo ko, anak, hindi ka na makita sa bahay, no? Anong pinaglalaban mo, anak? May okasyon sa bahay, hindi ka na makasama. Bakit mo ginagawa yan? Sabi ko kasi hingi kayo ng hingi. Sabi ng tatay ko, tuloy mo lang yan, huwag ka nang umuwi. Medyo nakukulangan pa. Kuya, nakataas yung audio ko Sabi sa akin nanay ko, anak, maniwala ka sa tatay mo, magpahinga ka minsan, nagkakasakit ka na. Totoo lang po, few days ago, totoo, nagka-fever na ako, pero negative ako. Nagpagaling ako, para ngayong araw na ito, makita at makasama ko kayo. Pero kasi syempre, pirmado na rin yung kontrata, so mahirap na magka-refund, no? Sabi ng nanay ko, ano ba talagang pinaglalaban mo? Sabi ko, simple lang naman ang pinaglalaban ko sa buhay. Naniniwala ako na hindi hadlangan namang panahon sa taong minamahal ang kanyang misyon. Mission. Ang banggit ng salitang mission. Mission. Tingin sa katabi. Konso. Sa buhay, dalawa lang magiging pagtingin mo sa mga kasamahan mo. Either mission mo or consummation mo. Dalawa lang magiging tingin mo sa trabaho mo. Mission mo or consummation mo. Pag pinili mo yung mission, mahihirapan ka, yes or yes? Yes. Pero pag pinili mo yung consummation, mahihirapan ka, yes. Yun lang, magkaiba yung outcome. Pag nahirapan ka dahil part ng mission mo, fulfilled ka. Pag nahirapan ka dahil part ng consummation mo, stress yan, diabetes, leading to cancer. Tingin sa katabi. Mission or consummation? Lagi ko sinasabi sa mga tao, dalawa lang pwedeng gawin ng katabi mo sa buhay mo, either pagaanin or pabigatin. And this is true sa lahat ng workplace na napuntahan ko. That is why today, it's very important na maintindihan natin, sino ba mga katrabaho natin? Gen Z ba yan? Gen X ba yan? Baby Boomers ba yan? Alpha Generation ba yan? We start to tag people along by generation, thus dividing the workplace automatically.
Once na mag-label ka ng mga tao na may Gen Z, may Y, blah blah blah, dinidivide mo na kagad yung supposed to be isa lang. So nagkakaroon ngayon ng division because tayo mismo naglalagay ng label. Kaya hindi talaga ako naniniwala na may Gen X, Baby Boomers, Y, A, B, C, D, kahit anong generation yan, 18 is 18. One. Hindi pa pwedeng marami. So today, I have a mission. And hopefully, yung mission na yun, magawa ko at the end of the program. In 2018, I had the opportunity to travel to Auckland, New Zealand. I don't know kung familiar kayo sa New Zealand. Bago lang po ito. I had to travel not for leisure, alone. I was there because at the time, I would become the first and only Filipino to represent our country in the Global Speaker Summit, becoming the youngest board member of the Global Speakers Federation. So kung nakikita niyo po ako lang po yung masaya. Kasi nga po, nag-iisa tayo no? So, wala tayong kasama. It was a moment not for me. It was a moment for the country because finally, we are part of the global speaking community. Only 17 countries in the world. Habang ang mga Pilipino tuwang-tuwang nag-i-invite ng mga foreign speakers dalhin sa Pilipinas, magbayad ng pagkalaki-laki para palakpakan sila, meron ako ibang idea. Gawing magaling na speaker sa mga Pilipino, tayo naman na magpunta sa ibang bansa para tayong pakinggan at palakpakan. Totoo sa industry, sa sector ninyo, tama, dapat. Sila lang ba may karapatan at may kakayahang mag-research at umunawa ng mga bagay-bagay? So in 2012, I had a dream. Because in 2012, wala pang asosasyon ng mga speaking professionals, sabi ko gagawa ako ng asosasyon ng mga professional speakers. 2012. Tinawagan ko yung aking mga kakilala na nagsasalita din dito sa stage. At pagkatapos, sabi ko sa kanila, magawa tayo ng association. Awa ng Diyos, wala niyo kung ano nangyari. Tanyo kung ano. May sumali. 2. So, bali 3 kami. Hindi pwedeng i-register sa SEC. Kasi 3 lang. Yung pangarap ko ng 2012, pinahinga ko muna. Kasi walang naniniwala sa akin eh. 2016, na-restart ko. Awa ng Diyos, 5 na kami. Actually, 14 na kami. Na-register namin ng Philippine Association of Professional Speakers. You see, some dreams take time. Minsan kailangan mo lang na bigyan ng konting panahon and eventually, it will come. So now, it became that. Part ng global speaking community. Pagkatapos ko doon, sabi ko, ano ba talaga nangyayari? What is leadership about really? Especially sa volunteer organizations such as ours. I came to realize that in life, you can either lead in either one of 2 ways. Either you can lead by authority or you can lead by inspiration. When you lead by authority, pag wala na yung authority mo, pwedeng wala na yung influence mo. But when you lead by inspiration, kahit wala kang position, people will give you more than what you even expect from them. How do we lead our teams, our organizations? On the basis of position or on the basis of our life inspiration? Pagkatapos ko magpunta sa New Zealand, sabi ko, saan naman kaya pwede magpunta ng next para magkape? So, punta kami ng Paris, Europe. Familiar kayo sa Europe, na? Europe. Yeah. Europe. Yeah. Well, Europe? Yeah. Anong man naririnig ko, parang inedit ko lang yan. Parang ganun yung sinasabi. May issue na naman tayo ng trust. I was there, hindi lang leisure, because at the time, I would become, again, the first and only Filipino to speak in the French and European Speakers Convention in Paris. Ha? Anong sample? Anong naririnig kong sample? Sample? Makakawalang gana, wala namang... Gusto ko yung malakas yung demand. Tumuto din. Okay, ito yung mga natutunan ng mga French words. Sure kayo, ha? Yeah.
French fries. French toast. French kiss. Gusto niyo i-demo yung French kiss, ma'am? Wala, syempre, English ang salita ko doon. Nakakatawa lang kasi for the first time in my life, na-challenge ako pag-present. English ang pag-present ko, hindi lahat ng audience, English nakakaunawa. So meron akong interpreter or translator. You've been to international conferences. Sino yung mga nakarating na international conferences? Yung may mga nakalagay na ganyan? Oo, yun, may mga translator yan. May dalawang problema. Pag nag-joke ako at English, unang tumatawa yung nakakaintindi ng English. Okay, may delay sa translation, so hindi pa tumatawa yung kabila. Isipin mo mag-joke ka, tapos may nakagets na yung iba, hindi pa. May problema pa kung ikalwa. Komedyante ako, di ba? Oh, yung translator ko. Seryoso, di ba? Lost in translation. Ang saya-saya ko, ang lungkot-lungkot niya. Pagdating sa audience, hindi niya alam bakit tumawa yung kabila. Malungkot naman ang sinabi. And this is challenge in communication, lost in translation. Kahit gaano kaganda at kalalim yung kaisipan na nagawa mo in a form of research, how do you think it will be served sa kliyente? Dun sa stakeholders na kung bakit ka nag-research? Paano tayo naiintindihan? Sa language na gusto natin gamitin or sa language na kailangan natin gamitin na alam natin yun yung maiintindihan ng mga tao nagbabasa ng research papers natin? Ako na po, nakakaabala ba ako? And so I thought 2020 is a perfect vision. I prepared 18 years before my plan after na Paris. I'm going to the US, Canada. Dire-diretso na ako mag-country tour na ako. And then, March 15, 2020. Bawal lumabas dahil sa classroom may batas. Tulad ninyo, tulad ko, na-challenge tayo. Lahat ng pinag-aralan sa MA, PhD, ABCD, EFG, HIJK, na-challenge. Lahat ng business operations natin na-challenge. How we run our teams and organizations, challenge. Ako mismo, for the first time in my life, I had to question myself, am I still useful? Ano pang gamit ko? Wala nang audience. Speaker ako, walang nakikinig. Speaker ako, sa Zoom na lang. Saan ako na maraming mata, kailangan kong matrain sa isang mata ng isang webcam. Na magsasalita ako sa isang malaking convention, ako lang mag-isa sa kwarto. Na minsan nakakalimutan kong i-mute yung sarili ko. Kung ano lang ingay sa bahay, naririnig ng lahat. Or nakalimutan ko turn off yung video habang may nagbibihis sa likod ko. But you know, things eventually ended up and I had to travel again. My wife and I, we went to the UAE again. And that time, the engagement was in Sharjah International Book Fair. I was the only Filipino to speak at the world's largest book fair. Wag muna yan. Mas maganda palakpakan yung susunod. Yung maging isa sa mga. Parang yung iba, wow! Alam mo yung may pumapalakpak pero nagdududa. Paano? Nilagay ko sa gitna to kasi may atraso sa atin to. Oh. Kung nagkita kami niya, makakarinig sa akin yun. Yung Steve, ha? No. It was an experience for me. Very unique one. Because for someone like me, na hindi naman talaga nangarap, pero ginawa lang yung kailangan kong gawin, because I'm happy with what I am doing, I thought yun yung reward. Na hindi mo kailangan masyado mag-isip kung saan ka pupunta, anong mangyayari. All you have to do is to make that single decision every day that you want to be the best in the craft that you have chosen. But here's the insight. What I've learned is that you wouldn't know how far you can go until you decide you want to go there.
Hindi mo malalaman kung hanggang saan kung hindi mo pupuntahan. But for some reason, masyadong natatakot ang mga tao that they decide not to go anyway. Kasi baka yung result na maging result nila, hindi nila gusto. Question, kapag ka nag-decide ka ang result hindi mo gusto, good or bad for you? Bad. Initially, it looks bad. Eventually, it will be good. Because now you know na hindi yun yung gusto mong result. And from there, you can pick another decision. What if the second time you decided, hindi mo na naman gusto yung naging result? Is it good or bad for you? Initially, it's bad. Eventually, it's good. Because you know the second time, hindi yun yung gusto mo. What if the third time you made another decision and it's still not the thing that you like? Good or bad for you? Good. Initially, bad. Eventually, good. Because for the third time, alam mo na hindi mo yun yung gusto. May process of elimination sa buhay, pag ang lahat ng bagay na hindi mo gusto ay naubos na, ang matitira ang mga bagay na gusto mo. Saka tandaan niyo sa buhay, hindi ka mapupunta sa tamang tao kung hindi ka nanggaling sa mali. Baya, magre-retire na, kinikilig pa. Sabi, sir, wala pang karapatan. Na-miss ko yun. Hindi mo malalaman, tama ba yung ginawa ko o mali? Well, kailangan mong gawin. And so siguro isa yun sa mga ginagawa ko, wala ako masyadong concern kung magkakamali ako because all my life, I have committed a lot of mistakes. Kung baga parang na-immune na lang ako na puro mali ako ano pang gagawin ko? Kung makatama ako, tsamba! Magaling! Nakatsamba ka! O tingin sa katabi. Yan ba yung nakatsamba? O talagang intentional na ginawa? For the last 17 years, I have written a couple of books. One of them I'm going to give away today. Dahil iniwanan tayo ng partner natin. Sir, thank you. Sino may gusto ng libro? Taas kamay. Ang title ng book, Alphabet of Achievement. Hindi yung papamigay ko. ABC, the A to Z of Getting What You Want. Maganda to kasi nabasa ko na to. Hindi lahat ng libro ko. Hindi ko lahat binaba. Ang katuwiran ko, ako nang nagsulat, ako pa magbabasa. Saka, gagawin ko dyan, sulat ko, tapos diretso editor, publisher, printer, distributor, ganun yun. Minsan hindi ko na mabasa, pero this one, I take exception na binasa ko to kagabi. In fairness, maganda siya. Kanina ka umaga, mukhang gusto ko nang bumili. Alam mo yun? Parang, ako mismo na pabili. O, sino may gusto? 1, 2, 3, 4, 5. Ba talaga nung nagbilang eh, dumami. Sino may gusto? Sino may gusto? Sino pa may gusto? Sino pa may gusto? Sino? 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 Sino may gusto? Sino may gusto? Sino may gusto? Sino? Anong lahat? Sino may gusto? Sino nagnakaw? Ayun mo, sir? Hindi na, dyan kayo lang. Pinit ang ulo kayo. Lumayo ka sa amin. Ha? Wilmark. Wilmark. O, sige. Balik ka na sa upuan mo, ha? Wilmark. Taga saan yan? Tarlac State University. Sige. Alam ko na yung hindi ko pupuntahan. Palakpan niya sa Sir Wilmark. Lahat ng mga hindi nakakuha ng book, huwag niyong ikasama ng loob, ha? Iniwala kayo sa karma? Yes. Ha? Sir Wilmark, ready ka na? Bakit isa nakakuha, marami hindi? Okay, marami may gusto, isa lang yung nagpunta. Kasi sa buhay may proseso yan. If you want to get something, you have to stand up. Leave the crowd.
Actually, walang proseso. No? Inabawi ko na. If you want to get something, you have to stand up. Leave the crowd. Ano po yun? Hindi ka narinig? Okay, stop. Kailangan natin, ang tawag po dito second collection, no? Parang hindi na masaya si Wilmark sa nakita niya. Sir. Ayun, oh! Okay, gawin natin walang price tags kaya nga, so kahit magkano ibibigay mo sa akin. Sir Wilmark ba, may isang bagay na ginusto? Yes! Sagot mo kayo ng maayos. Yes! May ginusto? Yes! Siya ba'y tumayo? Yes! Nakita mo ma'am, di ba? Siya ba ay lumakad at iniwan kayo? Yes! Para kunin ang gusto? Yes! Bayad na ba? No! Kailangan natin kumpletuhin yung proseso. Kahit bilis ako. Alam mo ba, alis ako dito nang hindi ako nakakakolek. Seryoso na, seryoso. Hindi, kumuha ka lang, huwag itong isang buo. Sige na. Kahit magkaano. Piso. Yun, kapal-kapal ng wallet eh, oh. Laking national. Dami mga card. Yan. Oh. Hindi ma'am, huwag na yung video. Okay na ako dito. Thank you. Thank you. Oh gosh. I cannot believe this. Like, I love this crowd. I love this crowd. Sino pa may gusto? Nasaan na po yung kamay? Sino pa may gusto? Parang nadala kayo kaagad. Sir Wilmark, thank you Sino pa po? May... Ano niya si Sir Wilmark? Tinan niya. Di ba hindi na makangiti ng ayas? So, sir. Stand up. Di ba? Di ba? Kinuha niya talaga. Hindi nagdalawang isip, parang wala naririnig, Anyway, sige, palakpakan niya, Sir Wilmark. Lock State University. Sa lahat po nang hindi nakakuha ng book, huwag niyong ikasama ng loob. Normally, yung pinamimigay ko, mga reject yan. So, balik-baliktad yung pages niya, tinanggalan ko na naintindihan siya. I always believe and I always maintain that tunay na tagumpay dinadadaan sa lakas ng sigaw at paghihintay. Ito ay kinukuha ng inyong mga kamay. Yo. Researchers, dapat pumalakpak na. Ngayon alam ko na. Alam niyo ba na hindi talaga ako magiging speaker dahil mahihayin ako? Oo, namata pa ako, nagtatago ako sa likod ng aparador, wag lang makita ng mga bisita sa bahay. Tapos, sa elementary ako, ayoko ng recitation. Pag may recitation, malamang absent ako, may sakit ako. Nung high school, I preferred writing kaysa dun sa mga debate na yan. And when I was in college, hindi ko din naman na-train yung communication skill ko kasi I took one of the easiest courses in college, Electronics and Communications Engineering. Maliit na bagay. Dami nagtatanong, sir, bakit ECE kinuha mo? ECE. Pero sa totoo lang, nagulat ako nung high school ako, akala ko yung mathematics mahirap na subject. Pagdating sa college, sabi ko, ito na yun? Alam niyo kung bakit ako nadalian? Meron ako isang philosophy na minintain sa buhay ko na talagang pinaniwalaan ko. Ang hirap ng exam, depende sa katabi. Sa totoo lang. Napatabi ka sa bobo, talaga mahihirapan ka. So yun yung mga taong iniwasan ko nung nag-aaral ako. In fact, hindi naman talaga engineering gusto ko. Hindi ako may gusto na para sa sarili ko. Dahil ako sino may gusto para sa akin. Ang tatay, pinagbintangan ng tatay ko. Kapatid kong panganay na babae. Sino mga panganay? Taas ang kamay.
Pakialamera yung mga yun. Lagi nagpaparunong yan sa bahay. Sabi sa akin ng kapatid ko, Lord, dali kayo ito. Sabi ko, bakit eh? Usap tayo. Anong topic? Anong kukunin mo sa college? Allowance.